masakit yung ulo ko. So yan tol, no, nandito pa rin tayo tol, sa location tol ni SG 301. So nakita ko yung video ni SG tol, yung bago niyang upload ngayon. Dito sa dumaan tol, dito sa may kahoy na ito, at saka itong malaking kahoy tol sa kabila. So medyo naguguluhan kami tol, no, kasi si SG tol parang pabalik-balik lang sa kanyang mga dinaanan tol. So kaya naisip namin tol na baka bumalik yung mahika sa kanyang katawan tol, kaya hindi namin siya makita, at pati kami tol hindi rin niya makita. So dito talaga yung dumaan si tol. So nakita ko itong kahoy na ito doon sa video niya, at saka itong sa kabila doon sa likod ko. So ngayon tol, naghiwalay kami tol nila Eric, Dax, Los at saka Ninday. So ginawa namin ito tol para mas mapadali yung paghanap namin, no, kay SG. Kasi ang nasa isip kasi namin tol ay baka bumalik ulit yung mahika tol sa kanyang katawan. Kaya nahirapan kaming hanapin si SG tol. So sana tol, no, ay kapasok si ama sa akin ngayon para kahit kunti tol, no, ay makatulong tol si ama, no. Baka meron siya magagawa tol doon sa mahika na meron sa katawan ni SG ngayon. So dito lang talaga dumaan si SG. So yung video niya ay tinapos ko talagang panoorin para masundan ko talaga yung kanyang dinaanan ngayon. So doon tayo galing si taas, at saka nagpulat tayo ng damit tol, kasi sobrang basa natin kahapon. Nabutin pa tayo ng ulan dito, hindi lang kami nakapag video. So madadala kang bag, itong aking damit tol, galing ito sa bag ko. Tol SG, so parang dito yun tol, nag-end yung video niya. Dito siya nag-end ng video. So ang problema tol, hindi natin siya makita. Tol, baka nagtago lang ito tol. Tol SG, dito talaga yung last na upload niya tol. Dito natapos yung upload niya. So parang pabalik-balik siya sa kanyang mga dinaanan tol, kasi itong daanan dito tol na ano na rin to namin dati na daanan. Kaya nataka kami tol, bakit hindi minsan makita dito tol. SJ, tol SJ, tuloy ito yung mga apak ni SG tol. Marami siyang mga apak dito. Ito mga apak na to.
Tol, Z. Tol. Yan tol, yung bunga ng ano tol, nahulog. Yan tol, delikado tayo pumahulugan tayo yan tol. Kasi medyo may kalakihan yung bunga ng puno na yan. Yun ang nahulog. Kala ko tol kalaban. Tol. So sila Eric tol, andun sila sa itaas, dun sa unahan. Tol, medyo masakit yung ulo ko. Medyo masakit yung ulo ko tol. Yate. Sumakit yung ulo ko tol. Mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na. Kasi hindi ko nasabi sa anak ko na papasok ako ngayon. So medyo matagal din ako hindi nakapasok sa katawan ng anak ko. So gusto ko lang din makatulong. Kasi alam ko sobrang dami na maghahanap kay SG. Pero kahit anong gawin ng mga hunter ngayon ay hindi siya makita. So pati ako naisip ko rin na yung mahika ay bumalik ulit sa katawan ni SG. Kasi yung ginamit na bakal na tinusok kay SG ay mayroon yung mahika. So hindi pa gumaling yung kanyang sugat ngayon dahil yun sa bakal na mayroong mahika. So malaki ang mayroon talagang dahilan kung bakit siya hindi makita ng mga hunter. Kasi yung mahika na ginamit sa bakal ay effective pa rin hanggang ngayon kahit nakuha na sa kanyang katawan. So pati si SG ngayon naguguluhan kung bakit parang pabalik-balik lang siya sa kanyang dinanan. So ito mga kaibigan, hindi lang tayo matakip ng muka. Puti, meron siyang takip na nilagay sa kanyang muka. So para sa akin ay okay na ito. So kahit ako mga kaibigan ay medyo nahirapan din ako sa kalagayan kung paano siya hanapin sa kalagayan ni SG Hunter 01. So last na pasok ko sa katawan ng anak ko
Gabi yun. Kung naalala nyo, gabi. So hindi ako nagtagal noon. Kasi alam niyo naman na limitado lang yung oras ko sa kapatid ng anak ko. Sa katawan ng anak ko. So medyo nanibago ako sa katawan nitong anak ko. Kasi hindi niya sinasabi sa inyo. Itong mata ng aking anak na si Jigo ay mayroong diferensya. So hindi niya lang sinabi sa inyo. Hindi niya nilabas sa kanyang mga video. So dahil nakapasok na ako ngayon, ako na lang ang magsabi sa inyo ng katotohanan. So itong mata ng anak ko ay mayroon itong diferensya. Kaya minsan pag nakapasok ako dito, medyo nanibago ako. Nanibago ako sa kanyang mata. Yan, may dumaan dyan. Hindi ko masabi kung sino. Basta mayroong umakyat dyan. Mayroong bumaba o mayroong umakyat. So, sana ay kaya nating hanapin si Isgender 01 sa pamamagitan ng ating tagulilong. Kasi itong katawan ng anak ko, normal na katawan na ito. Wala na itong magagawa. Kasi ginawa ko na ibalik yung kanyang mga orasyon dati. Bumalik naman, pero saglit lang. Nawala bigla sa kanyang katawan. Kasi hindi na niya kaya na i-handle yung kanyang mga orasyon, kanyang mga agimat. Itong katawan ni Jigo ay hindi na kayang magdala ng mga orasyon. Simula nung nagbagong buhay itong anak ko, ay hindi niya kaya magdala ng mga orasyon. So ginawa ko naman lahat. Nakita niyo naman siguro yun. Yung pagbalik ko sa kanyang orasyon, bumalik ng mga 4 lang na araw, 3. Tapos bigla siyang nanghina. Kaya yun, lumabas ulit sa kanyang katawan yung kanyang mga orasyon. So ngayon mga kaibigan, gusto kong libutin itong paligid na ito hanggang doon sa unahan gamit ng ating tagulilong. So umpisahan ko na. Iwan ko lang ito muna dito ang kamera ng anak ko. So magtagulilong muna ako para mas mapadali yung pagtingin ko dito sa sulok na ito.
Ito mga kaibigan, nasuyod ko na lahat ng paligid dito. So doon ako galing, napunta ako doon. Pero wala akong masagap na SGN 301. Yung nilagay sa tubo ng mahika, sobrang lakas. Pero kahit ganun pa man mga kaibigan, hindi tayo titigil sa paghahanap kay SGN 301. Yan ako galing. Napunta ako doon sa itaas, gumamit ng naglilong. Napunta ako doon sa unahan, pero hindi ko talaga masagap itong si SGN 301. So pag mayroong kalaban ngayon, magpanggap tayo nakasamahan. Ano ba itong mata na Jigo? Malabo. So tingnan ko kung meron akong magawa dito sa mata ng anak ko. So pagkatapos natin dito, itong mata ng anak ko, susubukan kong lagyan ng orasyon. Tingnan natin kung meron tayong magagawa. But kahit konti ba, baka meron tayong may tulong. Kasi itong anak ko, simula nung na-vlog ito, lagi na itong matagal nang matulog. Kaya siguro ito yung naging resulta. Kasi nang kulto pa ito dati, maaga pa makatulog na ito. So okay lang naman na matagal matulog. Pero iba talaga pag lagi kang nakaharap dito sa mga gamit na ito. Itong mga cellphone, kung tawagin nila. So delikado to sa mga kabataan ngayon kapag nagbabad sa cellphone. So napunta ako doon kanina sa unahan pa. Lahat dito sa taas, gamit yung ating tagulilong, nasuyod ko na to. Ang problema, hindi ko talaga masagap itong si SGN 301. So wala akong pakialam mga kaibigan kung mayroong kalaban ito ngayon. Wala akong pakialam. Alam ko naman na kaya ko silang itumba. Pero nahirapan lang talaga ako sa paghanap kay SG. Kasi hindi basta-basta yung nilagay na bakal sa kanya. Balakas yung mahika na ginamit sa katawan ni SG. Alam ko naman din mga kaibigan na yung katawan ni SG hindi rin yan basta-basta. Masilong muna ako sa paligid. Nagkaroon lang tayo. May nasagap akong kalaban dito, pero medyo malayo. Alam ko kahapon marami silang napatay dito. Sila Eric ba yun? Eric ba yung pangalan nun? At saka yung malaking tao na si Dax ang pangalan. At saka yung dalawang babae na si Inday. At saka yung isa, nakalimutan ko yung pangalan. Parang Los yung pangalan. So marami silang napatay dito kahapon.
Ang problema lang, gusto kong pumasok hapon, hindi ako makapasok kasi nga may limitasyon yung pagpasok ko sa katawan ng anak ko. So balikan natin kung saan, kasi sabi ng anak ko, balikan natin yung saktong location ni ESG kung saan natapos yung kanyang video. Kasi ang pagkakalam ko doon yun sa itaas, pero alam ko rin na doon galing yung anak ko. Nag-umpisa siyang mag-open ng kamera. So subukan natin balikan yun at makiramdam tayo doon. Dito sila nagpahinga kahapon. Ito, nabalay yung mga damo. So dyan si Dax nakaupo. Hindi ako pwede magkamali. Kitang kita ko sila kahapon. Hindi lang ako makapasok sa katawan ng anak ko. At saka itong mga kalaban nila ngayon, parang mayroong bumubuhay sa kanila. Kasi itong si Sando ba ang pangalan nito? Nakita ko talaga may napatay si Jigo, itong anak ko. May napatay siya. Kitang kita ko binuhay ni Sando. Itong si Sando, mayroon siyang hypnotize ngayon. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na itong hypnotize si Sando ngayon, hindi yan basta-basta. Yung nakapasok kay Sando ngayon, hindi yan basta-basta. Isang demonyo yan. Hindi yan basta-basta ang kalaban. Kaya ito lang masabi ko sa lahat ng hunter. Yung nakapasok kay Sando ngayon, hindi nyo basta-basta mapaalis yan sa katawan ni Sando. Kasi may kalakasan yan. So gusto ko rin makita yung si Sando ngayon para malaman ko kung gaano siya kalakas. Walang pagkaiba sa demonyo yan nakapasok kay Sando ngayon. Hindi ko rin alam kung bakit yan nakapasok sa katawan ni Sando. Kasi alam ko rin itong pagkatao ni Sando, may pagkaano to, may pagka ambisyoso. Kaya nangyari sa kanya yan. Kasi ang alam ko sa kanya, gusto niya ng cellphone na bago. Kasi nga yung cellphone daw niya ay nasira. So kahit wala siyang pambili, gusto niya na magka-cellphone kaagad siya. So yun ang tawag doon sa mga taong ganon. So hindi makainom ba, hindi makahintay kung kailan bibigyan ng ating nasa itaas. So kaya yan ang nangyari sa kanya ngayon. Sinakyan siya ng demonyo. Napasok sa kanyang isipan na babalik siya sa pagkabandido kasi wala siyang cellphone na magamit. So hindi naman rason yun. Alam natin lahat yan. Hindi rin rason para babalik siya sa pagkakalaban ng mga hunter dahil lang sa cellphone. So ngayon balikan natin yung location kung saan natapos yung video ni Sender 01. So tara.